Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1446. Maliit na peel tower. Hindi tao. Pakiramdam ni Xiaoyan ay sumabog ang kanyang balat sa sandaling ito. Napaawang ang sulok ng kanyang bibig. Matagal bago niya pinigilan ang kanyang boses at mahinang nagtanong. Isang maalamat na D-tier medicinal peel. Ang lahat ng medicinal peel na nakaranas ng siyam na kulay na peel lightning ay nagtataglay ng ilang katalinuhan, ngunit ang mga medicinal peel ay halos nasa anyo ng isang hayop. Ang ilan sa mga maalamat na tier 9 na medicinal peel ay nakapagbigay ng anyo ng tao, at posible pa itong magsanay. Gayunpaman, nabasa lamang ni Xiaoyan ang tungkol sa mga tabletang ito sa ilang mga sinaunang aklat. Hahaha. Ang isang D-tier medicinal peel ay napakabihirang kahit noong sinaunang panahon. Paano mapapadalisay ng sino man ang isa ngayon? Hindi nagulat si Zuan Kongzi nang makita ang pagkabigla ni Xiaoyan. Matagal din siyang natulala bago nakabawi sa unang pagkakataon na narinig niya ang aktwal na anyo ng ninuno. Ang elder na nagpino sa ninuno ay isa sa mga nagtatag ng peel tower, ngunit ang elder na iyon ay namatay na. Isang taon bago siya malapit ng mamatay, ginugol niya ang lahat ng kanyang pagsisikap upang pinuhin ang isang medicinal peel. Ang ninuno na ito ay napagod nang nabuo ang tableta at nauwi sa tahimik na pagkamatay. Gayunpaman, isang hilo ng kanyang espiritu ang pumasok sa isang kakaibang gamot, na naging sanhi ng kakaibang gamot siyam na medicinal peel para sumailalim sa pagbabago. Pagkatapos, ang medicinal peel na ito ay naging anyo ng tao na hindi umalis sa peel tower. Nanatili ito bilang tagapag-alaga ng peel tower. Mula sa isang tiyak na punto ng view, ang ninuno na ito ay maaaring ilarawan bilang isang natatanging avatar ng elder na iyon, ngunit ang kontrol sa avatar na ito ay medyo komplikado. Tumawa si Zuan Kongzi habang nagpapaliwanag. Sa paglipas ng panahon, paulit-ulit na nailigtas ng ninuno ang peel tower mula sa pagkawasak. Sa huli, walang makakapantay sa kanyang katayuan sa peel tower, ngunit hindi talaga siya interesado rito. Mawawala siya pagkatapos na maging matatag ang peel tower. Walang makakahanap sa kanya. Pinunasan ni Xiaoyan ang kanyang malamig na pawis. Ang pinagmulan ng ninuno na ito sa peel tower ay mahiwaga. Isang mutated tier 9 Zuan peel. Malinaw na alam ni Xiaoyan ang dibisyon ng tier 9 medicinal peel. Ang ikasyam na baitang ay pinaghiwalay sa tatlong baitang, tier 9 na treasure peel, tier 9 Zuan peel, at tier 9 golden peel. Ang tier 9 na medicinal peel na lumitaw sa mundong ito ay halos treasure peels. Ang isa ay karaniwang hindi mahanap ang Zuan peels, at ang malayong tier 9 golden peels ay malamang na isang bagay na lumitaw lamang noong sinaunang panahon. Pagkatapos ng tier 9 na golden peel ay ang maalamat na D-peel. Walang sino mang kasalukuyang naninirahan sa kontinenteng ito ang makakapagpino sa gamot na ito. Nagawa ng elder na iyon na pinuhin ang isang tier 9 Zuan peel at naging sanhi ito ng mutate. Malamang na ang kanyang lakas ay, kahit papaano, isang 5-star o 6-star daw Sheng. Sa pag-iisip tungkol dito, ang puso ni Xiaoyan ay hindi sinasadyang nakaramdam ng pagyanig sa lakas na dating taglay ng peel tower. Kalimutan mo na, hindi na kailangang pag-usapan pa ang bagay na may kinalaman sa ninuno. Ilang taon na siyang nawawala, at walang sinasabi kung kailan siya lilito. Marahil, nasa anyo na siya ng isang sanggol na ginagawa ang tinatawag na experiencing life. Ikinaway ni Zuan Kongzi ang kanyang kamay. Walang magawa ang kanyang tono dahil sa maalamat na ninuno na ito na nawala ng maraming taon. Sa huling pagkakataon na nakilala niya ang ninuno ay isang 17 hanggang 18 taong gulang na kabataan. Walang paraan upang sabihin kung ano na siya ngayon. Ano ang tungkol sa usapin ng alyansa? Ang pagkabigla sa puso ni Xiaoyan ay unti-unting binawi habang siya ay nagtanong. Dahil ang ninuno ay wala sa paligid, ang lahat ng mga pangunahing usapin ng peel tower ay pagpapasya ng main elder council ng small peel tower sa pamamagitan ng pagboto. Sagot ni Zuan Kongzi. Dapat itong dumaan sa main elder council. Ha? Kung ganoon, medyo magulo. Karamihan sa mga matatanda doon ay pedantek. Mahihirapan silang bumoto bilang suporta sa alyansa. Sumimangot si Yao Lao at sinabing,
May kabuuang 10 upuan sa Grand Elder Council. Kaming tatlo, bilang tatlong dakilang pinuno ng Peel Tower, ay nasa loob din. Kahit na ganito ang kaso, mayroon lang kaming 3 boto. Walang magawang paliwanag ni Zuan Yi. Bukod dito, ang natitirang 7 matatandang lalaki ay mas may karanasan kaysa sa amin. Ang aming mga salita ay hindi magkakaroon ng malaking epekto sa kanila. 3 boto lang. Kulang iyon. Umiling si Yao Lao habang sumagot. Bagamat ang pangunahing Elder Council na ito ay medyo demokratiko at ang desisyon nito ay nakadepende sa bilang ng mga boto para sa at laban sa isang tiyak na desisyon, ang ilan sa mga matatandang kasama sa loob ay labis na tulala. Karamihan sa kanila ay magiging laban sa alyansang ito. Hanggat mayroong pagkakaiba ng isang boto sa pangunahing Elder Council na ito, ang resulta ay maaayos. Walang sino man ang maaaring baguhin ang desisyon. Hindi naman parang wala ng pag-asa. 2 sa 7 elder ang may matinding awayan sa Hall of Souls. Kung makukumbansi natin sila, magkakaroon tayo ng 5 boto. Kaya, magkakaroon tayo ng pantay na bilang ng mga boto gaya ng iba pang matatandang tao. Nag-isip sandali si Zuan Kongzi at nagpaliwanag. Oh, nakakasigurado ka ba tungkol dito? Nagningning ang mga mata ni Yao Lao nang marinig ito. Kung ito ay 5 boto laban sa 5 boto, mayroong maraming puwang para sa pag-asa. Hindi ako makatiyak, ngunit maaari kong subukan ito. Bakit hindi mo ako sundan ni Xiaoyan sa Small Peel Tower? Kapag naiulat ko na ang bagay na ito, tiyak na magugulat ang mga matandang iyon. Tumawa si Zuan Kongzi. Oo, sige. Maraming taon na ang nakalipas mula nang makapasok ako sa lugar na iyon. Saglit na nag-alinlangan si Yao Lao bago tumanggo. Tumingin siya kay Xiaoyan at tumawa. Ang mga nagtipon ay pawang mga alchemist guro na minsan ay nagtataglay ng napakakilalang reputasyon sa buong Central Plains. Maswerte kang makapasok. Magiging opener ito. Hahaha. Sa kasalukuyang kakayahan ni Xiaoyan, malamang na mabubuksan niya ang mga mata ng matandang iyon. Tumawa si Zuan Yi. Ngumiti si Zuan Kongzi at tumayo. Naglakad siya patungo sa dulo ng malaking bulwagan bago idiniin ang kanyang kamay sa isang makinis na pader na parang jade. Isang alon ang kumalat mula sa kanyang palad, at lahat ng nakakita sa dingding ay nagsimulang mabilis na kumawag. Sa isang kisap mata, ang pader ay naging dahan-dahang umiikot na spatial tunnel. Isang self-created realm, ha? Ang Small Peel Tower na ito ay talagang umiiral sa loob ng isang nilikhang kaharian. Bumulong si Xiaoyan sa kanyang puso matapos makitang lumitaw ang lagusan na ito. Tara na, ngumiti si Zuan Kongzi pagkatapos buksan ang spatial tunnel. Pagkatapos nito, nanguna siya at pumasok sa lagusan. Sumunod ang grupo ni Xiaoyan. Dahan-daang nagkalat ang lagusan pagkatapos makapasok ang huling tao. Pagkatapos nito, bumalik ito sa isang matigas na pader. Matapos maglakbay ng maikling distansya sa spatial tunnel sa loob ng wala pang 1 minuto, biglang lumiwanag ang liwanag sa harap ni Xiaoyan. Sa oras na imulat niya ang kanyang mga mata, natuklasan niyang nakatayo na siya sa isang matayog na berdeng bundok. Nanatili ang mga ulap sa kalangitan, na nagbigay sa lupain ng sobrang maulap na anyo. Anong siksik na amoy ng sangkap na panggamot? Kumunat ang ilong ni Xiaoyan. Lumibot ang kanyang mga mata sa paligid, at nagulat siya nang matuklasan na ang buong bundok na ito ay puno ng maraming halamang panggamot. Tonelada ng napakabihirang mga sangkap na panggamot sa labas ng mundo ay lumalaki sa mga kumpol sa mga hardin na ito. Ito ay parang pangalawang Peel Realm. May ilang sorpresa na sumilay sa mga mata ni Xiaoyan habang lumilingon siya sa paligid. Ang mga halamang gamot na ito ay pagmamay-ari ng iba't ibang mayari. Sila ang bagong buhay ng mga matatandang iyon. Ngumiti si Zuan Kongzi. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang paa at naglakad patungo sa tuktok ng bundok. Mabilis na sumunod sa kanyang likuran ang grupo ni Xiaoyan. Posibleng makakita ng ilang matatandang figure sa gitna ng nakapaligid na luntiang dagat na nakapagpapagaling. Ang mga matatandang ito ay maaaring magmukhang mga magsasaka na nagtatanim ng mga sangkap na panggamot, ngunit nararamdaman ni Xiaoyan ang isang napakalakas na espiritual na pagbabago na nagmumula sa bawat isa sa kanila.
Ang mga matandang magsasaka ng panggamot na ito ay nakakuha ng mataas na antas ng paggamit sa mga tuntunin ng espiritual na lakas. Hindi nila gaanong pinansin ang hindi pamilyar na mukha ni Xiaoyan. Si Yao Lao sa gilid ay nakaakit ng maraming nakakagulat na tingin. Lumapit ang ilang matatandang lalaki upang batiin si Yao Lao sa daan. Maliwanag, kakilala nila si Yao Lao noong nakaraan. Dumaan ang grupo sa ilang kalsada sa bundok bago sila huminto sa tuktok ng bundok. Ang grupo ni Zuan Kongzi ay pinatira sina Xiaoyan at Yao Lao sa isang medyo simpleng bahay na bato bago nagmadaling umalis. Iuulat nila ang usapin ng alyansa. Alam ni na Xiaoyan at Yao Lao na hindi nila maaaring madaliin ang bagay na ito. Kaya naman, umupo silang dalawa sa bahay at nagpahinga. Naghintay sila ng ilang oras bago tuluyang bumalik si Zuan Kongzi kasama ang dalawa pang kasunod. Dalawang balita, isa ay mabuti at isa ay masama. Mapait na tumawa si Zuan Kongzi pagkatapos pumasok sa bahay. Tumingin siya kay Xiaoyan at sinabing, "Ang magandang balita ay nakakakuha tayo ng 5 boto para suportahan ito." Ang atensyon ni na Xiaoyan at Yao Lao ay napanatag matapos marinig ang mabuting balita. Ang 5 boto ay maaaring hindi magresulta sa isang tagumpay, ngunit ito ay kumakatawan sa ilang pag-asa. Ang masamang balita ay sa loob ng 3 araw, ang pangunahing Elder Council ay tatanggap ng isang bagong elder. Ang bagong elder na ito ay magkakaroon din ng 1 boto. Sa kasamaang palad, ang isa na may pinakamalaking pagkakataon na makapasok sa pangunahing Elder Council ay isa ding napakapedantek na matandang lalaki. Kilala mo ang matandang iyon. Dama po ang mga mata ni Zuan Kongzi kay Yao Lao nang bumagsak ang kanyang mga salita. Sumimangot si Yao Lao bago nagtanong. Matandang demonyo how? Oo. Ang matandang iyon ang hindi nakipagkita sa iyo. Walang magawang ipinagpatuloy ni Zuan Kongzi. Maging ito man ay mula sa kanyang mapanlokong pananaw o iba pang dahilan, tiyak na siya ay boboto laban sa alyansa kung siya ang magiging bagong elder. Tinapakan mo siya noong peel gathering noon. Ang matandang ito ay labis na hindi nasisiyahan sa loob ng maraming taon. Kung hindi ka umalis sa Small Peel Tower noon, matagal ka nang naging elder ng Main Elder Council. Hindi na natin kailangang makaramdam ng sakit ng ulo sa bagay na ito ngayon. Sumulyap si Zuan Yi kay Yao Lao at nagsalita sa mahinang boses. Napangiti lamang si Yao Lao nang marinig niya ang mga salitang ito. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Kung talagang bumoto ang matandang iyon laban sa alyansa, wala nang pag-asa ang alyansa. Tanong ni Tian Lazy sa malalim na boses. Natahimik sina Zuan Kongzi at Yao Lao matapos siyang marinig na nagsalita. Ito ay hindi lubos na walang pag-asa. Hindi ba magiging maayos ang lahat kung hindi natin hahayaan ang matandang demonyong si Hao na maging isang bagong elder? Iminungkahi ni Zuan Yi. Madaling sabihin iyon ngunit mahirap gawin. Sino sa bundok ng Peel Tower ang maaaring makipagkumpetensya sa matandang demonyong si Hao? Maaaring kaya ni Old Yao, ngunit kusa siyang umalis sa Peel Tower noon. Ayon sa mga patakaran, wala siyang kwalipikasyon para makipagkumpetensya. Umiling si Zuan Kongzi habang nagsasalita. Hinawi ni Zuan Yi ang isang lock ng buhok sa kanyang noo at ngumiti ng kakaibang ngiti. Lumipat ang mga mata niya kay Xiaoyan. Walang kwalipikasyon ang matandang Yao upang makipagkumpetensya, ngunit mayroon si Xiaoyan. Siya ang kampyon sa Peel Gathering at isang potensyal na kahalili upang maging higanteng pinuno ng Peel Tower. Ang katayuang ito ay nagbibigay sa kanya ng kwalipikasyon upang makipagkumpetensya. Ito ay nakasalalay lamang sa kung kaya niyang talunin ang matandang demonyong si Hao. Kung tutuusin, ang matandang iyon ay isang taong muntik nang kumuha ng pwesto ng kampyon sa Peel Gathering noon mula sa Yao Chening. Battle Through the Heavens. Kabanata 1447. Pagpili ng matanda. Xiaoyan. Bahagyang nagulat si Zuan Kongzi at ang iba pa matapos marinig ang mga salita ni Zuan Yi. Saglit silang nag-isip bago tumango. Sinabi ni Zuan Kongzi. Kahit na ang seniority ng matandang demonyo na si Hao ay higit pa kay Xiaoyan, si Xiaoyan ay maaaring makipagkumpetensya sa matandang ito gamit ang kanyang kasalukuyang mga kakayahan. Tumango si Yao Lao at tumawa. Sige. Hayaan mong makipagkumpetensya si Xiaoyan sa matandang iyon.
Ipapaalam ko sa matandang demonyong iyon na hindi lang ako, si Yao Chen, ang makakatalo sa kanya, kahit na ang alagad na inayos ko ay kayang talunin siya. Kung ganoon talaga, malamang na ang mukha ng matandang demonyong si Hao ay magiging berde. Tumawa ng malakas si Tian Lazy. Natahimik si Xiaoyan nang marinig niya ang 4 na taong ito na nagpasya na dapat siyang makipagkompetensya pagkatapos ng ilang pangungusap, ngunit malinaw din niyang alam na ang bagay na ito ang magtatakda ng tagumpay ng alyansa. Kaya naman, hindi siya tumutol sa kompetisyon. Sa kanyang kasalukuyang kasanayan sa Alchemist, hindi siya makakaramdam ng kahit katiting na takot kahit na nakikipag-ugnayan sa mga napakatandang demonyong iyon. Ilang kulay ang maaaring taglayin ng Pale Lightning mula sa isang medicinal pill na nilinis ng matandang demonyong iyon. Nag-isip sandali si Xiaoyan at nagtanong. Natural na kailangan niyang maging aware sa kanyang kalaban. Maraming taon na ang nakalipas mula nang makita ko ang matandang demonyong iyon na lumalabas ng todo. Ang huling beses na nakita ko siyang nagpino ng isang tableta ng buong lakas ay dapat 2 dekada na ang nakalipas. Sa oras na iyon, matagumpay niyang naakit ang isang 8 kulay na Pale Lightning. Malamang na maakit niya ang isang 9 na kulay na Pale Lightning ngayon. Nag-isip sandali si Zuan Kongzi bago nagsalita. 9-colored Pale Lightning. Ha! Ang taong ito ay talagang karapat-dapat na maging isang taong nakipagkompetensya kay Yao Lao upang maging kampyon ng Pale Gathering. Ang ganitong kasanayan sa alchemy ay maaaring ituring na top-notch sa buong Central Plains. Napakabilis ng pag-unlad ng matandang iyon sa mga taong ito. Para matalo siya, kailangang magpino si Xiaoyan ng Tier 9 na gamot na tableta. Sumimangot si Yao Lao. Isang Tier 9 na medicinal pill, kahit na ito ang pinakamababang grade, isang Tier 9 treasure pill ay medyo mahirap para sa Yao Lao na pinuhin. Maaaring makapangyarihan si Xiaoyan, ngunit pagdating sa pill refinement, umaasa ang isa sa naipon na karanasan. Ang matandang demonyong iyon ay lubusang nalubog sa pagpipino ng tableta sa loob ng maraming taon. Ang kanyang karanasan ay maraming beses kaysa kay Xiaoyan. Oo, tumanggaw si Zuan Kongzi at ang dalawa pa. Lumingon ang kanilang mga mata kay Xiaoyan habang nagtanong si Zuan Kongzi. Sigurado ka ba? Isang Tier 9 na medicinal pill. Ha? Marahang pinunasan ni Xiaoyan ang kanyang daliri at marahang sumagot. Maaari kong subukan ito. Kahit na si Xiaoyan ay hindi kailanman nagpino ng isang Tier 9 na medicinal pill, ang kanyang kasalukuyang lakas ay tumaas, at ang kanyang espiritual na lakas ay bumuti ng paunti-unti sa kanyang 2 taong pag-urong. Nakapasok na siya sa heavenly state mula sa soul state. Hindi siya mas mahina kaysa kay Yao Lao at sa iba pa mula sa mas lumang henerasyon. Nakahinga ng maluwag ang grupo ni Zuan Kongzi matapos marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Agad nilang sinabi, gawin natin ito. Hahanap tayo ng paraan para payagan si Xiaoyan na sumali sa kompetisyon. Hindi ito magiging gaanong problema sa kanyang kwalipikasyon ng kampyon sa Pale Gathering. Oo, tumanggaw sina Yao Lao at Xiaoyan. Hahaha. Dapat manatili kayong dalawa dito sa susunod na 3 araw. Ang kapaligiran ng lugar na ito ay lubos na angkop para sa mga alchemist. Tumayo si Zuan Kongzi. Tumawa siya bago umalis kasama sina Zuan Yi at Tian Lazy. Kailangan pa rin nilang tumawag ng ilang pabor para makasali si Xiaoyan sa Elder Selection. Kung tutuusin, medyo mahihirapan kung biglang magsama ng ibang tao. Sina Xiaoyan at Yao Lao ay pansamantalang nanirahan sa Pale Tower Mountain sa sumunod na 3 araw. Maraming mas lumang henerasyong alchemist ang dumating sa 3 araw na ito. Siyempre, natural silang dumating dahil kay Yao Lao. Karamihan sa mga matatanda dito ay kilala si Yao Lao. Natural na gusto nilang pumunta at bumisita pagkatapos ng maraming taon na hindi nagkita. Pinahintulutan ni Yao Lao si Xiaoyan na makilala ang mga nakatatandang henerasyong alchemist na ito na dating napakakilala sa Central Plains. Ang mga matatandang ito ay nagkaroon ng maraming kaibigan sa buong Central Plains noong nakaraan. Ang isa ay natural na makakakuha ng maraming benepisyo sa pamamagitan lamang ng pagiging pamilyar sa kanila. Malinaw ding alam ni Xiaoyan ang mga intensyon ni Yao Lao. Kaya naman,
Siya ay medyo magalang at magalang kapag nakilala ang mga taong ito mula sa mas lumang henerasyon, na nagbibigay kasiyahan sa mga matatandang tao. Matapos nilang malaman na ang kakayahan ni Xiaoyan sa alchemist ay maihahambing kay Yao Lao, malinaw na mas mainit ang mga ito sa kanya. Nasaan man ang isa, ang mga nagtataglay ng lakas ay madaling makakuha ng pagtanggap ng iba. Lumipas ang 3 araw sa isang iglap dahil sa medyo buhay na kapaligiran na ito. Nang ang liwanag ng umaga sa ika-4 na araw ay dumaong sa Peel Tower, ang bundok na ito ay nawala ang katahimikan at naging mas masigla. Karaniwang may kaunting ingay na ibinubuga sa Small Peel Tower na ito. Napag-usapan at hinamon lang ng lahat ang kakayahan ng isa't isa sa alchemist, o sila ang mamamahala ng sarili nilang medicinal garden. Ang kanilang mga araw ay karaniwan at lubos na angkop para sa mga matatandang iyon na pagod na sa labanan sa kontinente. Ang tuktok ng Peel Tower Mountain ay nabuo ng isang bukas na lupa. Natakpan ng mga ulap ang paligid ng bukas na lupang ito. Ang makapal na patong ng mga ulap ay parang bulak, dahilan upang maramdaman ng isang tao ang udyok ng pagnanais na lumakad sa kanila. Ang bukas na lupang ito, na bihirang may bisita, ay napuno ng napakaraming tao. Karamihan sa kanila ay may puting buhok at mukhang matanda na. Ang sinumang tao sa lugar na ito ay lubos na hahanapin ng maraming paksayon sa Central Plains. Kung ang isang sekta ay nagtataglay ng isang alchemist ng antas na ito, ang mga benepisyong matatanggap nito ay hindi maihahambing. Habang ang bilang ng mga nakakalat na tao sa bukas na lupa ay unti-unting dumami, sina Yao Lao at Xiaoyan ay pinamunuan ni Zuan Kongzi at ng iba pa. Maraming tao ang mabilis na nagtipon pagkatapos lumitaw si Yao Lao. Nagtawanan ang mga ito habang binabati siya. Mula dito, masasabi ng isa na sikat si Yao Lao sa Small Peel Tower na ito. Si Yao Chen, ang matandang bagay, ay talagang buhay pa. Nakangiti si Yao Lao habang binabati niya ang mga dati niyang kaibigan nang biglang lumabas ang isang medyo hindi pala kaibigang boses. Kaagad, naghiwalay ang mga tao at gumawa ng landas. Isang maliit at payat na nakaabo na elder ang dahan-daang lumapit. Hahaha. Matandang demonyo how. Kahit na ikaw ay buhay pa. Paano ako mamamatay bago ka? Nakangiti si Yao Lao habang nakatingin sa matandang nakasuot ng kulay abong lalaki at nagtanong ng retorikang tanong. Ito ang matandang demonyong how. Ha, nanginig ang puso ni Xiaoyan matapos marinig ang form ng address ni Yao Lao. Dama po ang mga mata niya sa matandang iyon na nakasuot ng kulay abo. Ang laki ng matanda ay medyo katulad ng kanyang apelyido. Ang kanyang matanda na mukha ay lumitaw na medyo luma at tila mukha ng buhay na patay. Nang umalis ka sa Small Peel Tower ng mag-isa noon, naisip ko na wala ka ng gulugad para bumalik muli. Nagsalita ang matandang nakasuot ng kulay abo sa mahinang boses. May kung anong pangungot siya sa boses niya. Nakipag-away siya kay Yao Lao at sinisikap niyang malampasan si Yao Lao hanggang ngayon, ngunit hindi natupad ang handgering ito. Naging tinek na ito sa kanyang laman. Ngumiti si Yao Lao ngunit hindi nakipagtalo. Siya ay kumilos bilang isang mabait na matandang tao. Nabalitaan ko na nagpaplano kang makilahok sa elder selection. Ganun din. Pagkatapos ng maraming taon na hindi nagkita, oras na para makita ko kung bumuti ang iyong alchemist skill o hindi. Sumimangot ang matanda na nakasuot ng kulay abo at nagpatuloy matapos makitang hindi siya pinansin ni Yao Lao. Hindi sinasadyang ngumiti si Yao Lao matapos marinig ang kanyang mga salita. Umiling siya at sinabing, "Hindi ako ang kasali sa pagkakataong ito. Kung talagang pipilitin mong makipagkompetensya sa akin, talunin mo muna ang alagad ko." Nagkataon lang na sumali siya sa kompetisyon. Ang iyong alagad. Ang matandang iyon na may kulay abong damit ay lumingon kay Xiaoyan sa gilid pagkatapos marinig ang mga salitang ito. Bumagsak ang kanyang ekspresyon matapos makita ang edad ni Xiaoyan. Malamig siyang tumawa. Ang maliit na sanggol na ito ay ipinagmamalaki ang kwalifikasyon para makilahok. Yao Chen, kahit na gusto mong gamitin ang pinto sa likod, hindi mo dapat gawin ito ng ganito, tama ba? Ito ang Small Peel Tower, hindi ang Central Plains. Ang ilan sa mga matatanda, na walang kamalayan sa sitwasyon, ay gumamit din ng kakaibang mga mata upang tumingin kay Xiaoyan. Maliwanag,
hindi nila naunawaan kung bakit siya nagtataglay ng kwalipikasyon para lumahok. Matandang demonyo Hao, si Xiaoyan ang kampyon ng Peel Gathering na ito. Bakit hindi siya kwalipikado? Sinulyapan ni Zuan Kongzi ang matandang demonyong si Hao habang nagtatanong. Kampyon sa Peel Gathering. Ang ekspresyon ng matandang demonyong si Hao ay nagbago pagkatapos marinig ang titulong ito. Noon, medyo nawala na siya sa champion spot ng Peel Gathering competition kay Yao Chen. Ang bagay na ito ay naging isang tinak sa kanyang puso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang disipulo na itinuro ni Yao Chen ay nakamit din ang titulong ito. Mukhang kulang talaga ang kalidad ng Peel Gathering. Mapait na sinabi ng matandang demonyong si Hao. Mali ka. Pinino ni Xiaoyan ang 5 kulay na Peel Lightning sa Peel Gathering na ito para manalo. Mas matindi ang kompetisyon kaysa sa kompetisyon noong panahon mo. Sumagot si Zuan Yi sa mahinang boses. 5 kulay na Peel Lightning. Ang mga nakapaligid na matatanda ay nagsiwalat ng nagulat na mga mukha. Sa sandaling ito, maaaring hindi mahirap para sa kanila na pinuhin ang isang medicinal pill sa antas na ito, ngunit noong sila ay lumahok sa Peel Gathering, medyo maganda na ang makapagpino ng isang medicinal pill na maaaring makaakit ng Peel Lightning. Ang isang 5 kulay na Peel Lightning ay medyo malayo sa kanila noon. Lalong naging solemn na ang mukha ng matandang demonyong si Hao matapos marinig ang sagot na ito. Maraming malalambot na karayom ang tumusok sa kanya hanggang sa siya ay medyo galit na galit. Medyo napahiya siya habang winawagayway ang kanyang manggas at malamig na bamantong hininga. 5 kulay na Peel Lightning. Wala dito. Dahil hindi ka sasali, hayaan mo akong kunin ang posisyon na ito sa Elder. Gayunpaman, dahil ang batang ito ay iyong disipulo, ang matandang ito ay tutulong sa iyo na turuan siya. Hahaha. Itong alagad kong ito ay talagang hindi alam ang kanyang limitasyon. Dahil ang matandang demonyong si Hao ay nagnanais na turuan siya, tutulungan ko muna siya, salamat sa iyo. Nakangiting sagot ni Yao Lao. Yao Chen, alam ko kung para saan ka naririto. Kapag nakuha ko na ang posisyong elder, siguradong babalikan ko kayong dalawa na walang dala. Naririnig ng matandang demonyong si Hao ang panunuya sa mga salita ni Yao Lao. Kasabay ng malamig na singhot, iwinagayway niya ang kanyang manggas, tumalikod, at galit na umalis. Napangiti si Yao Lao habang pinag-aaralan ang malayong likod ng matandang demonyong si Hao. Mahina niyang sinabi, mukhang kailangan nating sirain ang magandang pangarap ng matandang demonyong ito na maging elder. Ano ang masasabi mo? Ngumisi si Xiaoyan at marahang tumanggo. Hindi na kailangang mag-alala, guro. Battle Through the Heavens. Kabanata 1448. Small Peel Tower First Elder. Ang liwanag mula sa maliwanag at mainit na araw ay pamunit sa mga patong ng ulap at damapo sa tuktok ng bundok. Isang sinaunang at malambing na gang ang dahan-dahang umalangaw-ngaw sa bukas na lupang ito. Ang tuktok ng bundok ay naging baluktot matapos magsimulang manginig ang gang na ito. Lumitaw ang 7 matatandang figure sa isang batong entablado sa loob ng bukas na lupa nang walang anumang paunang babala. Maraming tao ang yumukod at binati ang 7 matatandang ito matapos silang makita. Magalang nilang sinabi. Pagbati sa lahat ng 7 elder. Ang pangunahing Elder Council ay maaaring ituring na pinakamataas na desisyon ng katawan sa Small Peel Tower. Ang mga elder na ito ay likas na nagtataglay ng napakataas na katayuan. Higit pa rito, lahat sila ay pinili mula sa Small Peel Tower at lubos na itinuturing na mga individual. Kaya naman, iginagalang sila ng maraming tao sa Small Peel Tower. Nakihalo si Xiaoyan sa karamihan. Nilaibat ng kanyang mga mata ang 7 matanda. Pagkatapos ng dahan-daang pagwawalis ng kanyang tingin sa kanila, sa wakas ay huminto siya sa 4 na individual. Ang aura ng 4 na individual na ito ay tila napakalakas sa 7 matandang iyon, lalo na ang nakasuot ng lino na walang ekspresyong matandang nakatayo sa gitna. Dahilan niya si Xiaoyan na mapatingin sa gilid. 2 gitnang antas na si Ban Sheng, isang mataas na antas na si Ban Sheng, at isa na umabot sa unang antas ng pangalawang bituin ng klase ng Dao Sheng. Ito ba ang tunay na lakas ng Peel Tower? Hindi nakakagulat na maihahambing ito sa Hall of Souls.
Huminto ang mga mata ni Xiaoyan sa matandang nakadamit na lino at tahimik na bumantong hininga sa kanyang puso. Ang mga pundasyon ng mga paksayon na ito, na umiral ng mahabang panahon sa loob ng Central Plains, ay talagang medyo nakakatakot. Kung ang lakas ng isang tao ay hindi umabot sa isang tiyak na antas, magiging imposible para sa isa na malaman ang mga napakalihim na pag-iral na ito. Ang nakadamit na lino na matandang iyon ay ang First Elder ng Small Peel Tower. Maliban sa ninuno, siya ang pinakamatandang tao sa Small Peel Tower. Kahit na ako ay kailangang batiin siya bilang isang tao mula sa nakababatang henerasyon. Marahang paliwanag ni Yao Lao habang nakatayo sa tabi ni Xiaoyan. Tahimik na hindi nakaimik si Xiaoyan matapos itong marinig. Maging si Yao Lao ay kailangang batiin siya bilang isang tao mula sa nakababatang henerasyon. Nakakatakot talaga ang seniority nitong First Elder. Ang lalaking nakadamit ng linan ay tila nakitang pinagmamasdan siya ni Xiaoyan. Isang pares ng mga mata na kasing lalim ng starry space ang itinapon kay Xiaoyan. Isang pagbabago-bago ang agad na sumilay sa mga mata na iyon. Maliwanag, natuklasan niya ang tunay na kakayahan ni Xiaoyan. Napakalakas ng espiritual na presyon. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Xiaoyan matapos tumingin ang First Elder. Nararamdaman niya ang isang invisible pressure form sa nakapalibot na espasyo. Ang ganitong uri ng presyon ay hindi matukoy ng sinuman. Tanging ang mga kasangkot na partido ang nakakaramdam nito. Sa kabutihang palad, si Xiaoyan ay ibang-iba sa dati niyang pagkatao. Ang espiritual na panggigipit ng unang elder na ito ay maaaring mapilitan siya ng kaunti, ngunit hindi ito makakasama sa kanya. Hindi nagbago ang ekspresyon niya dahil sa palitan. Bahagyang gumalaw ang baba ng First Elder sa hindi matukoy na paraan matapos mapansin ang hindi nagbabagong ekspresyon ni Xiaoyan. Tuluyan ng damilat ang kanyang mga mata. Umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat ng naruroon ang kanyang luma ngunit ordinaryong boses. Ngayon ay isang pambihirang okasyon sa ating Small Peel Tower, ang Elder Selection. Hindi ito ang unang pagkakataon na naranasan ito ng lahat. Hindi na ako magsasalita patungkol sa mga tuntuning kasangkot. Maaari kang kumuha ng anumang sangkap na panggamot mula sa bundok. Kung sino man ang magpino ng pinakamataas na antas ng medicinal pill ay natural ang mananalo. Lahat, kung wala ng mga katanungan, maaari bang sumulong ang mga nakakuha ng kwalifikasyon na sumali sa pagpili? Bagamat napakatanda na nitong First Elder, medyo mabilis niyang ginawa ang mga bagay. Nang walang anumang hindi kinakailangang salita, itinuro niya ang bukas na lupa sa harap niya at nagbigay ng utos sa mahinang boses. Naiintindihan. Ilang magalang na tugon ang nagmula sa paligid pagkatapos marinig ang mga salita ng First Elder. Maraming mga figure ang agad na humakbang pasulong at natagpuan ang kanilang sariling lugar upang tumayo sa loob ng bukas na lupa. Aalis din ako. Napangiti si Xiaoyan matapos makita ang mga taong ito na humakbang pasulong. Oo, gawin mo ang iyong makakaya. Huwag mong suran ang pangalan ng iyong guro. Ngumisi si Zuan Yi at sumagot. Tumanggaw si Xiaoyan. Pagkatapos nito, pumikit siya mula sa karamihan at nakakita ng bakanteng espasyo sa gitna ng maraming nakakagulat na tingin mula sa kanyang paligid. Ang hitsura ni Xiaoyan ay nakaakit ng maraming pares ng mga mata. Karamihan sa mga matatanda dito ay nanirahan sa pag-iisa. Kaya naman, hindi nila alam kung bakit biglang sumama sa seleksyon ang binatang ito. Ang junior na ito ay si Xiaoyan. Siya ay disipulo ni Yao Chen at naging kampyon sa pinakahuling Peel Gathering. Ayon sa mga patakaran, mayroon siyang kwalifikasyon na sumali sa Elder Selection. Inilibot ng First Elder ang kanyang mga mata sa paligid habang nagpapaliwanag siya sa mahinang boses. Kaya pala. Ito ay hindi inaasahan na ang matandang kapwa Yao Chen ay tumanggap ng isa pang disipulo. Gayunpaman, ang Elder Selection na ito ay hindi isang ordinaryong laro. Posible bang sinadya ni Yao Chen ang kabataang ito na sumali upang magkaroon ng karanasan? Nagsimula ang ilang pribadong pag-uusap pagkatapos na tumunog ang mga salita ng First Elder. Kahit na ang bigat ng titulo ng Peel Gathering Champion ay medyo mabigat, mukhang hindi sapat kung nais ng isa na umasa sa titulong ito upang makipagkompetensya sa iba pang mga nakatatanda para sa posisyon ng isang elder.
Maraming tao ang naghinuha na sinadya ni Yao Chen na magkaroon ng karanasan si Xiaoyan. Si Xiaoyan ay natural na walang pakialam sa mga iniisip ng mga taong ito. Pumikit siya at gumaling. Matapos lumitaw ang maraming matatandang figure sa loob ng maluwang na bukas na lupa, ang natitirang mga tao ay dahan-dahang umatras sa mga gilid ng plaza. Sa wakas, muling dahan-dahang ibinuka ng unang elder ang kanyang bibig. Kung handa na ang lahat, mangyaring magsimula. Ang kapaligiran sa loob ng bukas na lupa ay agad na naging tensyon pagkatapos marinig ang mga salita ng First Elder. Unti-unting naging seryoso ang mga ekspresyon ng bawat isa. Klang! Isang malinaw na metal na tunog ang biglang lumitaw sa tents na ito. Maya-maya pa ay may lumabas na namang ingay. Maraming medicinal cauldron na may pambihirang aura ang inalis sa storage rings. Pagkatapos nito, mabigat silang bumagsak sa lupa. Simulan ang apoy. Hindi nagtagal ay tumunog ang maraming sigaw pagkatapos na dumaong ang mga kaldero sa lupa. Hindi nagtagal, maraming iba't ibang apoy na pawang napakalakas ang bumangon sa mga kalderong panggamot. Sa isang iglap, mabilis na tumaas ang temperatura ng buong parisukat. Unti-unting naging seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan habang tinitingnan niya ang maraming medicinal cauldron sa paligid niya, ngunit hindi siya naglabas ng medicinal cauldron. Sa halip, inilahad niya ang kanyang kanang kamay at bigla itong kinuyam. Ang isang purple-brown na apoy na naglalaman ng mga pahiwatig ng isang siksik na puting kulay ay biglang bumangon mula sa kanyang kamay. Bang! Kakalabas lang ng kumpol ng apoy na ito nang bigla itong bamukol. Sa loob ng maikling sandali, nagsimula itong mag-alab sa itaas ng ulo ni Xiaoyan na parang ulap ng apoy. Kasunod nito, ang ulap ng apoy ay nagtipon at mabilis na nakabuo ng isang lilang kayumanggi na kalderong panggamot sa harap ng maraming nakatulalan na mga mata. Ang kaldero ay ganap na ginawa sa apoy. Ito ang Heavenly Flame. Talagang ipinagmamalaki ng batang ito ang isang malakas na kontrol sa kanyang apoy. Gayunpaman, hindi ba siya natatakot na mawalan ng kontrol sa panahon ng pagpipino pagkatapos gumamit ng Heavenly Flame upang bumuo ng isang kaldero? Ang panlilin lang ni Xiaoyan ay agad na umakit ng maraming nagulat na tingin. Maraming mababa at malalalim na boses ang nag-usap. Ang flame cauldron ay dahan-daang lumutang sa harap ni Xiaoyan. Ang sobrang solidong anyo nito ay naging dahilan upang ipakita ng maraming alchemist gurus ang mga seryosong ekspresyon. Anong uri ng kontrol sa apoy at espiritual na lakas ang kailangan para makontrol ang Heavenly Flame sa pinakamataas na antas na ito? Ang matandang demonyong si Hao, na nasa di kalayuan, ay naakit din sa kaguluhan. Bahagyang nagkunot ang noo niya. Isang malamig na tawa agad ang narinig. Ang isang miyembro ng nakababatang henerasyon ay sa huli ay isang miyembro ng nakababatang henerasyon. Lagi silang gumagawa ng walang kwentang bagay. Dahan-dahang pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri habang pinag-aaralan ang apoy na kaldero na kanyang nabuo. Isang apoy ang tumaas sa loob ng medicinal cauldron. Nagbuga ito ng puff at naging fire dragon na gumagala sa medicinal cauldron. Hindi ipinagpatuloy ni Xiaoyan ang proseso ng pagpipino ng mga tableta matapos mabuo ang medicinal cauldron na ito. Sa halip, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Maraming tao ang natigilan nang makita siyang nakapikit, ngunit walang nang ahas na maliitin ang napakabatang taong ito pagkatapos ng antas ng husay na ipinakita niya. Nagtataka ako kung anong uri ng medicinal pill ang pinaplano ni Xiaoyan na pinuhin sa oras na ito. Tumingin si Zuan Kongze kay Xiaoyan mula sa karamihan at nag-isip sa sarili. Natutunan ni Xiaoyan ang lahat ng alam ko. Hindi ko pa sinubukang pinuhin ang isang tier 9 na tabletang panggamot sa nakaraan. Kaya, dalawang uri lang ng formula ng gamot ang maibibigay ko sa kanya. Mahinang nagsalita si Yao Lao. Ang kahalagahan ng mga formula ng gamot ay kitang-kita pagkatapos maabot ang ganoong antas. Kung ang isa ay hindi nagtataglay ng panggamot na formula ng isang tier 9 na tabletang panggamot, magiging imposibleng pinuhin ang isang panggamot na tableta sa antas na iyon. Ang isang tier 9 na formula na panggamot ay hindi mas mababa sa isang Tian Class Chi method o Dao skill. Kahit na nakakolekta si Yao Lao ng mga formula sa loob ng maraming taon, dalawa lang ang nakuha niya. Bukod dito, sila ang pinakamababang grado ng isang tier 9 na tableta,
isang treasure pill. Pagkatapos magsalita ni Yao Lao, biglang binuksan ni Xiaoyan ang kanyang dalawang mata. Ibinuka niya ang kanyang mga daliri at lumitaw ang isang kulay emerald na butil sa pagitan nila. Bodhisattva Seed. Nais niyang pinuhin ang isang bodhisattva pill. Alam ng makaranasang grupo ni Yao Lao ang layunin ni Xiaoyan matapos makita ang emerald bead na iyon. Ang pinakamataas na grado ng isang bodhisattva pill ay maaaring makaakit ng 9 na kulay na pill lightning. Medyo mahirap kung gusto niyang talunin ang matandang demonyong si Hao. Napakunot ang noo ni Zuan Yi matapos malaman kung ano ang tatangkain niya. Medyo mahirap makakuha ng tagumpay sa simpleng pag-asa sa Bodhisattva Seed. Sumimangot sina Zuan Kongzi at Tian Lazy. Nalaman na nila na si Xiaoyan ay isang elite na daosheng mula sa Yao Lao. Bagamat hindi binanggit ni Xiaoyan ang kanyang espiritual na kalagayan, halatang narating na niya ang Heavenly Realm. Sa makatuwid, taglay na niya ang kwalipikasyon upang pinuhin ang isang Tier 9 na tabletang panggamot. Hindi nila maintindihan kung bakit pinili ni Xiaoyan na pinuhin ang Bodhisattva Pill. Dapat may sariling plano siya. Nag-alinlangan sandali si Yao Lao. Batay sa tiwala niya kay Xiaoyan, hindi niya akalain na minamaliit ni Xiaoyan ang kanyang kalaban. Lumipat ang mga mata ni Xiaoyan sa grupo ni Yao Lao pagkatapos niyang ilabas ang Bodhisattva Seed. Bahagya siyang napangiti matapos makita ang mga pagsimangot ng mga ito. Maaaring isipin ng mga tao na ang kanyang karanasan sa pagpipino ng tableta ay mas mababa kaysa sa isang elder tulad ng matandang demonyong si Hao. Sa karaniwan, ang kanyang mga karanasan ay mas mababa sa mga matandang demonyong ito, na nagsanay sa daan-daang taon. Gayunpaman, si Xiaoyan ay sumailalim sa 100 reinkarnasyon habang nagmumuni-muni sa ilalim ng Bodhisattva Tree, na nagdulot sa kanya ng maraming benepisyo. Isa sa mga benepisyong iyon ay ang karanasan sa pagpipino ng tableta. Battle Through the Heavens. Kabanata 1449. Maaaring hindi ganon ang kaso. Swoosh! Inilipat ni Xiaoyan ang kanyang kamay sa bakanteng espasyo sa kanyang harapan pagkatapos kunin ang Bodhisattva Seed, at maraming mga sangkap na panggamot ang patuloy na lumipad palabas sa kanyang storage ring. Sa isang kisap mata, nagsama-sama sila sa hangin sa itaas ng kanyang ulo. Sa isang sulyap, mayroong hindi bababa sa 1,000 sa kanila. Ang ganitong bilang ng mga sangkap na panggamot ay naging sanhi ng mga nakapaligid na alchemist na hindi makapagsalita. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang sorpresa ng mga taong ito. Dahan-dahang dumiin ang kamay niya sa hangin. Ang isang malaking bilang ng mga sangkap na panggamot ay nahiwalay mula sa tumpok sa itaas bago ang mga ito ay mabilis na itinapon sa panggamot na kaldero. Sila ay nilamon ng apoy na dragon sa loob ng kaldero. Ang punso ng mga sangkap na panggamot sa kalangitan ay bumuo ng isang linya sa ilalim ng kontrol ni Xiaoyan habang sila ay patuloy na bumubuhos sa panggamot na kaldero. Sa loob ng ilang minuto, kumalat ang nakakatakot na alon ng enerhiya mula sa medicinal cauldron. Ang alon ng enerhiya na ito ay naging sanhi ng dahan-daang pagbabago bago ng nakapalibot na espasyo. Ang malaking bilang ng mga sangkap na panggamot na ito ay nalampasan ang halagang kailangan para magtrabaho kasama ang Bodhisattva Seed. Hindi kaya niya nililinis ang isang Bodhisattva Pill. Ngunit bakit ang karamihan sa mga panggamot na sangkap ay katulad ng mga sangkap na kinakailangan upang pinuhin ang isang Bodhisattva Pill? Sumimangot si Zuan Kongzi at Bamulong. Si Yao Lao at ang dalawa pa ay dahan-daang umiling nang marinig nila ang tanong na ito. Hindi rin nila alam kung ano ang binabalak ni Xiaoyan. Ngayon, maghihintay na lang tayo hanggang sa wakas. Bumantong hininga ang iilan sa kanila. Pinigilan nila ang kanilang pagdududa sa kanilang mga puso at nagsimulang magbigay ng buong atensyon sa kompetisyon. Ang kaguluhan na nadulot ng pagpipino ng tableta ni Xiaoyan ay maaaring malaki, ngunit hindi lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Ito ang Small Pill Tower. Natipon nito ang lahat ng kilalang alchemist gurus sa Central Plains. Mataas ang kanilang mga pamantayan dahil ang mga alchemist sa tabi ni Xiaoyan ay pawang mga pambihirang individual. Sinabayan ng tunog ng hangin at kidlat ang kanilang pagpipino habang ang isang malakas na aura ay nabuo sa kanilang lahat. Kung ang kompetisyong ito ay gaganapin sa Central Plains, maraming alchemist ang malalasing dito. Maliban kay Xiaoyan,
Ang taong nakakuha ng higit na atensyon sa maraming alchemist ay ang matandang demonyong si Hao. Hindi alintana kung gaano siya hindi kaibig-ibig, walang sino man ang nag-alinlangan sa kanyang kakayahang magpino ng mga table tasks. Sapat na ang halos maaga ni Yao Lao ang pill gathering na posisyon para ilarawan ang kanyang talento sa pagpipino ng tableta. Bukod dito, ang kasalukuyang matandang demonyong si Hao ay hindi na ang binata ng nakaraan. Pagkatapos ng napakaraming taon ng pagsasanay, ang kanyang kakayahan sa pagpapadalisay sa gamot ay walang alinlangan na tumaas. Halos kahit sino sa small pill tower na ito ay hindi makahihigit sa kanya. Ang matandang demonyong ito na si Hao ang may pinakamataas na pagkakataong manalo sa elder selection na ito. Sa sandaling ito, ang matandang demonyong si Hao ay ganap na nakatuon sa kanyang panggamot na kaldero. Patuloy na umiikot sa paligid niya ang ilang singsing na panggamot na sangkap. Paminsan-minsan, ang ilang mga panggamot na sangkap na may masaganang enerhiya ay itatapon sa kaldero. Pagkatapos nito, mabilis silang mapino bago sila tumigas. Ang maraming mga hakbang ay ginanap na may mahusay na pamilyar. Ang kanyang mga galaw ay nagsiwalat ng isang grandmaster na kilos. Ang mga mata ng 7 elder sa entablado ng bato ay dahan-daang dumilat sa plaza at tuluyang tumango. Mukhang ang matandang demonyong si Hao ay malamang na manalo sa pagkakataong ito. Tiningnan ng isang elder ang kilos ng matandang demonyong si Hao at hindi sinasadyang tumawa. Ang ilan pang mga elder sa paligid ay tumango pagkatapos marinig ang kanyang mga salita. Ang mga kasanayan sa pagpapadalisay ng gamot ng matandang demonyong si Hao ay hindi mas mababa sa mga elder na ito. Ang nakadamit na lino na unang elder ay hindi nakipag-usap sa kanila. Ang magkabilang kamay niya ay nakalagay sa kanyang manggas habang ang kanyang kalmadong mga mata ay dumako sa kinaroroonan ni Xiaoyan. Napakakaunting mga tao sa mga nakaraang taon na hindi niya makita. Ang binatang ito na tinatawag na Xiaoyan ay nagbigay sa kanya ng ganitong pakiramdam sa hindi malamang dahilan. Ang pakiramdam na ito ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng foreboding. Ang pagpipiliang ito ay malamang na may lilito na maitim na kabayo. Ang pagpipino ng mga tableta, lalo na ang pagpipino ng mga high-tier na gamot na table task, ay karaniwang nangangailangan ng mahabang panahon. Napakakaraniwan para sa mga alchemist ng antas ni Xiaoyan na tumagal ng 10 araw hanggang kalahating buwan upang pinuhin ang isang tableta. Alam na alam ito ng mga nakapaligid na alchemist, kaya hindi sila nagpakita ng anumang pagkainip. Sa halip, pinagmasdan nila ang maraming kaldero ng may labis na kasiyahan. Ang isang tagalabas ay binantayan lamang ito para sa halaga ng libangan nito habang ang mga nasa loob ng kalakalan ay nagmamasid sa mga kasanayang kasangkot. Maaaring mawalan ng pasensya ang ibang tao habang nanunood ng kompetisyon sa pagpipino ng tableta, ngunit ito ay lubhang kawili-wili para sa mga alchemist na ito. Lumipas ang oras at lumipas ang 5 araw sa isang kisap mata. Ang ilang magulong pagbabago-bago ng enerhiya ay kumakalat mula sa napakaraming bilang ng mga medicinal cauldrons, na nagiging sanhi ng pagkawasak ng maraming mga panggamot na asensya. Gayunpaman, walang nakaramdam ng pagkabigo sa pagkabigo. Ang pagkabigo ay isang bagay na karaniwan lamang sa mga naruroon. Walang makakagarantiya na mapanatili nila ang 100% na rate ng tagumpay. Maging si Xiaoyan ay hindi makapagsalita ng ganoong bagay dahil ang kanyang rate ng pagkabigo sa 5 araw na ito ay medyo mataas. Nasira niya ang 3 kaldero ng mga sangkap na panggamot. May iba't ibang dahilan para sa bawat pagkabigo. Sa kabutihang palad, pagkatapos makaranas ng 3 pagkabigo, ang pagpino ni Xiaoyan ay naging mas makinis at mas mabilis. Siya ay nakakuha ng maraming pananaw mula sa kanyang mga pagkabigo. Matapos ang 5 araw na ito, nagsimula ang lahat sa tamang landas. Bumaba rin ang bilang ng mga nabigo. Lumipas ang isa pang 5 araw at ang mga medicinal cauldrons ng ilang alchemist ay nagsimulang magpakita ng figure ng isang embryonic pill. Ang mga pagbabago sa enerhiya sa paligid ay naging mas matindi din. Kasunod ng daloy ng panahon, ang kapaligiran sa loob ng bukas na lupa ay naging mas solemna. Nararamdaman ng lahat na ang pinakakawili-wiling bahagi ay papalapit na. Bang! Ang mga maitim na ulap ay biglang nagtipon sa kalangitan at ang kidlat ay mabilis na sumayaw sa kanila na parang pilak na ahas. Pagkaraan ng ilang sandali,
Unti-unting lumabas ang mga patong ng mga kulay sa mga ulap hanggang sa 7 kulay ang makikita. Ang mga kulay ay dahan-dahang huminto sa ika-7 kulay. 7 kulay na peel lightning. Kung nangyari ito sa Central Plains, makakaakit ito ng hindi mabilang na bilang ng nabigla ang mga mata, ngunit maraming tao na naruroon ang umiling nang makita nila ang 7 kulay na peel lightning. Malinaw na ang resultang ito ay hindi magbibigay daan sa isa na makakuha ng tagumpay dahil nakakita na sila ng 5-7 kulay na peel lightning sa nakalipas na 3 araw. Isa pang 7 kulay na peel lightning. Tumingin si Zuan Kongzi sa peel lightning sa kalangitan at tumawa. Mukhang medyo nanlumo si Oldling. Ngumiti si Yao Lao. Sinulyapan niya ang matandang tumawag nitong 7 kulay na peel lightning. Sa sandaling ito, ang matandang Ling ay walang magawa na umiiling. Maliwanag, hindi siya nasisiyahan sa resultang ito. Ngumiti si Zuan Yi habang tumatango. Lumipat ang kanyang tingin sa kinaroroonan ni Xiaoyan at mahinang sinabi. Mukhang ang batang ito ang pinakatahimik na tao na naruroon. Mapait na ngumiti si Yao Lao at inihilig ang kanyang ulo pagkatapos marinig ang pahayag na ito. Ang ilan sa mga mas mabilis na individual ay nakapagpatawag na ng peel lightning. Ang mga mas mabagal ay nabuo na ang hugis ng isang embryonic medicinal pill, ngunit wala man lang kahit kaunting reaksyon mula sa kaldero ni Xiaoyan, ngunit walang pagkabalisa sa kanyang mukha. Walang nakakaalam kung siya ay kalmado o naglalagay ng isang matapang na harapan. Dapat matagumpay na makabuo ng tableta ang matandang demonyong si Hao sa loob ng 3 araw. Kung nahulaan ko ng tama, dapat ay dinadalisay niya ang Flame Demon Quiet Mysterious Pill. Kung matagumpay niyang napino ang medicinal pill, tiyak na makakaakit siya ng 9 na kulay na peel lightning. Sabi ni Zuan Kongzi sa lahat. Oo, ang kasanayan sa pagpipino ng gamot ng matandang ito ay tumaas ng malaki sa mga taon na ito. Bahagyang tumango si Yao Lao bilang sagot niya. Kung nais ni Xiaoyan na talunin siya, dapat niyang pinuhin ang isang tier 9 na medicinal pill, ngunit anuman ang pagtaas ng antas ng Bodhisattva pill, imposibleng makapasok sa tier 9. Komento ni Zuan Yi. Bagamat umasa si Xiaoyan sa isang panlabas na bagay para pataasin ang kalidad ng kanyang medicinal pill sa panahon ng pill gathering, hindi ito gagana sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, ang ika-9 na baitang at ang ika-8 baitang ay 2 ganap na magkaibang konsepto. May sarili siyang plano. Saglit na nag-alinlangan si Yao Lao, ngunit isang pangungusap lang ang kaya niyang sagutin. Gayunpaman, medyo nababalisa siya sa loob. Ang mga sangkap na panggamot na ginagamit ni Xiaoyan para sa refinement na ito ay hindi tumugma sa alinman sa tier 9 na medicinal pill na ibinigay niya kay Xiaoyan. Sa madaling salita, maliban kung si Xiaoyan ay nagtataglay ng isa pang tier 9 na medicinal formula. Siya ay may ginagawang random. Lumipas ang 3 araw sa isang iglap. Sa kasalukuyan, kakaunting tao pa lang ang nagpipino sa loob ng bukas na lupa. Karamihan sa natitirang mga tao ay matagumpay na naakit ang peel lightning at pagkatapos ay umatras. Ang mga mata ng lahat ng naruroon ay napunta sa 2 individual. Ang 2 individual na iyon ay ang matandang demonyong si Hao at Xiaoyan. Natukoy na ng lahat ang gamot na panggamot ng demonyong Hao. Kung matagumpay na maisilang ang medicinal pill na iyon, makakaakit ito ng 9 na kulay na peel lightning. Ito ang magiging pinakamalakas na peel lightning na lumitaw sa selection. Si Xiaoyan, sa kabilang banda, ay naakit ng mga tingin dahil sa kanyang kakaibang kilos. Ang kanyang medicinal cauldron ay hindi nagpahayag ng mga palatandaan ng isang embryonic medicinal pill mula pa noong simula. Mayroon lamang isang fire dragon na sumasayaw sa loob ng kaldero, ngunit hindi nila naramdaman ang anumang pagbabago-bago ng mga tabletang panggamot mula sa dragang apoy na ito. Bang! Isang mahinang malakas na tunog ang biglang lumabas mula sa langit habang ang lahat ay nalilito. Isang napakalakas na pagbabago-bago ng enerhiya ang biglang kumalat. Kaagad, nagsimulang magtipon ang mga ulap sa kalangitan na may bilis na parang kidlat. Ang matandang demonyong si Hao ay malapit ng matagumpay na pinuhin ang kanyang panggamot na tableta. Bulalas ng isang tao matapos makita ang pagbuo ng mga ulap na ito. Ang matandang demonyong si Hao ay tumayo sa harap ng maraming pares ng mga mata.
Isang pangit na ngiti ang nakita sa mukha niyang parang patay. Natatawang sumulyap siya sa direksyon ni Xiaoyan. Nakalagay ang dalawang kamay niya sa likod niya habang nakatingin sa mga ulap sa kalangitan. Ang mga ulap ay umikot ng ilang beses bago nagsiwalat ng siyam na kulay. Ito ay talagang isang siyam na kulay na peel lightning. Ang lahat ay hindi sinasadyang napabulalas matapos makita ang mga kulay. Hahaha. Yao Chen, mukhang nanalo ang matandang ito sa pagkakataong ito. Tumingin ang matandang demonyong si Hao sa mga ulap. Ilang sandali pa, lumingon siya, tumingin kay Yao Lao sa karamihan, at malamig na tumawa. Hindi sinasadyang sumimangot si Yao Lao matapos marinig ang kanyang mga salita. Magsasalita pa lang sana siya nang may tumawa ng mahina. Maaaring hindi iyon ang kaso. Lumubog ang mukha ng matandang demonyong si Hao matapos marinig ang mga salitang ito. Hinanap ng mga mata niya ang pinanggalingan ng boses. Si Xiaoyan, na nanatiling nakapikit, ay dahan-dahang binuksan ang mga ito sa sandaling ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1450. Black Demon Lightning. Ang nakapalibot na mga pares ng mga mata ay naglalaman ng ilang pagkagulat nang lumipat sila kay Xiaoyan. Hindi nila inaasahan na si Xiaoyan ay magbibigkas ng mga ganoong salita. Junior, ang pagsisikap na manalo sa salita dito ay hindi makikinabang sa iyo. Tumingin ang matandang demonyong si Hao kay Xiaoyan at malamig na tumawa. Muling dumaan ang kanyang mga mata sa kaldero ng apoy sa harap ni Xiaoyan habang nagsasalita siya, ngunit hindi pa rin niya naramdaman ang pagbabago-bago ng mga tabletang panggamot. Isang mahinang mapanuksong ngiti ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngumisi lang si Xiaoyan habang malamig na tumawa ang matandang demonyong si Hao. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang tumayo sa harap ng maraming pares ng mga mata. Buzz! Ang kaldero ng apoy sa harap ni Xiaoyan ay biglang nagbuga ng bahagyang pag-vibrate habang dahan-dahan siyang tumayo. Ito ay... Maraming tao ang nagulat sa mukha nang makita siyang nakatayo. May bahagyang medicinal peel ripple na ibinuga mula sa kaldero ng apoy. Ang nakadamit na lino na First Elder sa entablado ng bato ay biglang nagsalita sa isang paos ngunit kalmadong boses. Ang natitirang anim na Elder ay nagpakita ng pagkagulat sa kanilang mga mata nang marinig ang kanyang mga salita. Kahit na sa kanilang mga kakayahan, hindi nila naramdaman ang isang bagay, ngunit wala ni isa sa kanila ang nag-alinlangan sa First Elder. Maraming nagulat na mga mata ang agad na itinapon kay Xiaoyan. Isang trick lang. Bahagyang nagulat din ang matandang demonyong si Hao dahil sa vibration na ito. Gayunpaman, mabilis siyang sumimangot at nagpuna. Si Xiaoyan ay kumilos na parang hindi niya narinig ang mga salitang ito. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at itinutok ito sa kaldero ng apoy mula sa di kalayuan bago ito biglang kinuyam. Roar! Ang nakapulupot na fire dragon sa loob ng fire cauldron ay biglang nagbuga ng malinaw na dagandong habang kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Mabilis na namamaga ang katawan nito sa harap ng maraming pares ng mga mata. Bang! Hindi na nakatagal ang fire cauldron matapos mamukol ang fire dragon. Nagpalabas ito ng malakas na putok at sumabog. Mainit na alon ng apoy ang paputok na putok sa lahat ng direksyon. Sa isang iglap, naging sanhi ito ng pagtaas ng temperatura sa tuktok ng bundok na ito. Ang ilan sa mga malalapit na alchemist ay nagmamadaling umatras na may binagong mga ekspresyon. Roar! Matapos basagin ang pagan, ang katawan ng dragon na apoy ay bumukol hanggang sa ito ay libo-libong talampakan ang haba. Nagtagal ito sa kalangitan habang ang isang nakakatakot na presyon ay kumalat. Maging ang mga ulap ng siyam na kulay na peel lightning ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pag-urong. Junior, anong balak mo? Ang puso ng matandang demonyong si Hao ay lumubog matapos makita ang siyam na kulay na ulap na nagpapakita ng mga palatandaan ng pag-urong. Agad siyang nagpakawala ng isang malakas na sigaw. Maingay. Naging malamig ang ekspresyon ni Xiaoyan. Biglang bumaling ang kanyang mga mata sa matandang demonyong si Hao. Isang malamig na sigaw na naglalaman ng napakalakas na presyon ang sumabog sa tabi ng kanyang tainga. Ang pressure na iyon ay yumanig sa matandang demonyong si Hao hanggang sa umikot ang dugo sa kanyang katawan. Napaatras siya. Sa kabila ng kanyang mga kasanayan sa alchemy,
ang kanyang lakas ay nasa antas na maaaring patayin ng isang random na strike mula kay Xiaoyan. Ikaw. Ang matandang demonyong si Hao ay labis na nagulat at nagngangalit matapos na piliting pabalaykan ng malamig na sigaw ni Xiaoyan. Sa sandaling ito lamang niya napagtanto na ang lakas ni Xiaoyan ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Si Xiaoyan ay hindi lumampas sa dagat matapos mabigla ang matandang demonyong si Hao dahil ito pa rin ang Small Pill Tower. Ang mga elder na iyon ay hindi matutuwa na makita siyang umaatake sa matandang demonyong si Hao. Agad niyang ibinalik ang atensyon at tumingin sa napakalaking fire dragon sa kalangitan. Nagbago ang kanyang mga handsil, na bumubuo ng marami pagkatapos ng mga imahe sa proseso. Fire Dragon Agglomerating Pill. Matapos mabuo ng mga kamay ni Xiaoyan ang tuloy-tuloy na hanay ng mga selyo, ang dragon na apoy sa kalangitan ay patuloy na naglalabas ng isang umuugong na dragon na nanginginig sa lupa. Kasabay nito, ang isang nakakagulat na pagbabago-bago ng enerhiya ay biglang kumalat mula sa katawan ng apoy na dragon. Ito ay Medicinal Pill Fluctuation. Isang nabigla na ekspresyon ang bumungad sa mga mukha ng maraming alchemist matapos nilang maramdaman ang pagbabagong ito. Hindi nila naramdaman ang kahit kaunting pagbabagong ito nitong mga nakaraang araw. Gumagamit ng apoy upang bumuo ng isang bagay at itago ang tableta sa loob. Ito ang paraan ng paggawa ng isang bagay para ailagak ang tableta. Old Yao, kahit ikaw ay hindi nagtataglay ng kakayahang ito, tama ba? Paano ito natutunan ni Xiaoyan? Napasigaw si Zuan Kongzi sa gulat nang maramdaman niya ang pagbabago-bago ng medicinal pill na dahan-daang nakakalat mula sa katawan ng fire dragon sa kalangitan. Ito. Ibinuka ni Yao Lao ang kanyang bibig. Napangiti na lang siya ng mapait habang umiiling. Upang lumikha ng isang bagay na magdeposito ng isang tableta sa loob ay nangangailangan ng kontrol ng apoy at espiritual na lakas ng isang tao upang maabot ang isang antas na napakahirap makamit. Ang isang normal na alchemist, kasama siya, ay hindi maglalakas loob na gamitin ang pamamaraang ito. Hindi niya inaasahan na si Xiaoyan ang makakabisado nito ng mag-isa. Habang ang grupo ni Zuan Kongzi ay nakakaramdam na namangha sa eksenang ito, may ilang iba pang alchemist na nakatuklas ng pill refinement technique na ginamit ni Xiaoyan. Bulalas na parang alon. Ang bilang ng mga taong naruroon na may kakayahang gumamit ng paraan ng pagpipino ng tableta ay hindi lalampas sa 5. Ang disipulo ni Yao Chen ay talagang hindi kapani-paniwala. Nagkatinginan ang iilang elder sa entablado ng bato at mahinang bam-antong hininga. Bang! Habang ang mga pagbabago-bagong ibinubuga mula sa katawan ng dragon na apoy ay nagiging mas matindi, isang malakas at malinaw na dagandong ang biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Nararamdaman ng lahat na madilim ang bundok habang ang mga ulap ay mabilis na nagtipon mula sa lahat ng direksyon. Ang mga ulap na nagtitipon ay hindi kulay abong ulap. Sa halip, sila ay isang napakalalim na itim na kulay. Ang mga itim na ulap ay kumalat sa kalangitan. Sa kabila ng kawalan ng dumadagandong na kulog, ang kaluluwa ng lahat ay tila nanginginig habang nakatingin sa malalim na itim na ulap. Tila kaya nilang sumipsip ng tingin. Ang 9 na kulay na ulap sa itaas ng ulo ng matandang demonyong si Hao ay mabilis na lumiit habang kumalat ang mga itim na ulap. Mukhang may nakilala itong kakilakilabot. Anong uri ng thunderclouds ito? Nagagawa nilang takutin ang 9 na kulay na thunderclouds. Bahagyang nanliit ang mga mata ng marami nang makita ang eksenang ito. Isang nakakatakot na kaisipan ang bum-alot sa kanilang mga puso. Ang tanging panggamot na tableta sa mundong ito na maaaring maging mas malakas kaysa sa isang tier 8 na tabletang panggamot, na maaaring makaakit ng 9 na kulay na pill lightning, ay isang mas mataas na antas ng panggamot na tableta. Sa itaas ng tier 8, ay ang maalamat na tier 9. Ang Xiaoyan na ito ay talagang nililinis ang isang tier 9 na gamot na tableta. Sa sandaling ito, kahit na ang napakaraming mga alchemist guro na ito ay nagsiwalat ng mga kagiliw-hiliw na ekspresyon. Black Demon Lightning. Maraming taon na ang nakalipas mula noong huli kitang nakita. Inangat ng First Elder na nakadamit ng linan ang kanyang ulo at bamulong sa sarili habang nakatingin sa itim na ulap sa kalangitan, na puno ng kakaibang aura. Seryoso din ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatitig sa kumukulong itim na ulap sa kalangitan mula sa bukas na lupa.
Nararamdaman niya ang sobrang siksik na puwersa ng paglipol sa mga ulap na ito. Ang ganitong uri ng enerhiya ay maraming beses na mas malakas kaysa sa isang siyam na kulay na peel lightning. Ang patong ng mga itim na ulap ay nagpatuloy sa pag-ikot sa malayong kalangitan. Natahimik ang buong square. Walang dumadagandong na dagandong, ngunit tiyak na ang patay na katahimikan na ito ang nagdulot ng takot sa isa. 10 minuto matapos ang patuloy na pag-ikot ng itim na ulap, biglang nabuo ang isang pabilog na spatial hole sa gitna ng mga ulap. Itim pa rin ang butas. Ito ay tila isang napakalalim na itim na butas. Biglang nabuo ang mga goosebumps sa buong katawan ni Xiaoyan sa sandaling lumitaw ang virtual na butas na ito. Isang napakapangit na aura ang tuluyang lumabas sa kanyang katawan nang hindi napigilan. Shi. Isang kakaibang tunog ang lumabas mula sa butas pagkatapos na tumaas ang aura ni Xiaoyan. Hindi nagtagal, isang makapal na braso na itim na kidlat ang marahas na bumaril. Tahimik itong sumugod patungo sa apoy na dragon sa ibaba. Ang mga nakapaligid na alchemist ay nagpakita ng gulat na mga mukha nang makita nila ang itim na kidlat na ito. Hindi ito mukhang malaki, ngunit nagmamadali silang umatras. Nakatitig ang mga mata ni Xiaoyan sa itim na kidlat, na naging dahilan upang makaramdam siya ng ilang panganib. Pinitik niya ang kanyang daliri at 5 golden light figure ang lumabas sa kanyang storage ring. Ang Sky Demon Puppets, na maaaring sumipsep ng peel lightning, ay biglang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Fire Dragon. Bang! Ang itim na Thunderbolt ay kumislap at lumitaw sa itaas ng ulo ng unang Sky Demon Puppet bago tumama sa katawan nito. Sa pagkakataong ito, ang Sky Demon Puppet, na hindi pa nabigo noon, ay agad na tumigas sa sandaling dumampi ang itim na kidlat. Ang matigas nitong katawan ay nagbuga ng putok at nabasag ng alabok. Bang 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 bang. Matapos wasakin ang unang Sky Demon Puppet, ang 4 na natitirang Sky Demon Puppet ay hindi epektibong naharang ang kidlat na ito. Naninigas ang kanilang mga katawan nang mahawakan ang kaunti sa itim na kulog na iyon bago sila napadpad sa alabok. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Xiaoyan ang ganoong bagay pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Naging solemn na ang ekspresyon ni Xiaoyan pagkatapos niyang mawala ang 5 Sky Demon Puppets. Hindi na siya naglabas ng Sky Demon Puppets. Malinaw na imposible para sa Sky Demon Puppets na makuha ang mapanirang enerhiya sa loob ng itim na Thunderbolt gamit ang kanilang mga lakas. Kinailangan niyang kumilos ng personal. Ho! Dahan-daang bumuga ng hangin si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso. Humakbang siya ng paa at lumitaw ang kanyang katawan sa langit sa itaas ng apoy na dragon. Itinaas niya ang kanyang ulo, at ang kanyang maitim na mga mata ay pinagmamasdan ang itim na kidlat na sumugod sa kanya. Dahan-daang kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamay habang pinagmamasdan ang papalapit na itim na kulog. Matapos ikuyom ang kanyang kamay, ang enerhiya sa paligid ng bundok ay tila hinayla ng isang bagay habang ito ay kumukuha sa kanyang kamao mula sa lahat ng direksyon. Maaaring kontrolin ng isang piling Daosheng ang natural na enerhiya sa loob ng isang partikular na lugar. Ang isang Daosheng ay nagawang umasa sa enerhiyang ito upang lumikha ng isang mapanirang pag-atake kahit na ang kanilang mga katawan ay naubos na kay Daochi. Ito ang pinaka-nakakatakot na aspeto ng isang elite na si Daosheng. Baliin mo, ang nakakatakot na enerhiya ay natipon sa kamao ni Xiaoyan. Isang malinaw na kristal na ningning ang kumislap na may nakasisilaw na kinang. Kasunod nito, isang kamao ang walang awa na binasag sa itim na kulog sa harap ng maraming nagulat na mga mata. Bang! Sa pagbangga, isang nakakatakot na mapanirang bagyo ang agad na tumakas sa lahat ng direksyon kasama ang tao at kidlat sa pinanggalingan. Ang buong kalangitan ay tila naging basag na salamin ng ito'y pumutok sa isang putok. Sa di kalayuan, ang makulay na peel lightning sa itaas ng ulo ng matandang demonyong si Hao ay napunit sa kakilakilabot na bagyong ito. Naging kakaibang interesante ang ekspresyon ng matandang demonyong si Hao habang nakatitig siya sa langit, na agad nawalan ng laman.